Ano ba yung marital unfaithfulness? Basahin natin yung 13:4 ng Hebrews. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ayun. Sa English, ang sabi dyan, Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. ayun, yung palang marital unfaithfulness, yun yung pagkakadungis ng higaan. Pagkakadungis ng pagsasama. Yung higaan, larawan yun ng pagsasama ng mag-asawa. The bed is symbolic of the union of the flesh of a man and a wife. Hindi dapat madungisan yon, yung pagsasama, yung higaan. Pagka nadungisan at na ikaw ay namihasa ka na maging adulterer or whoremonger, yung mapangalo niya at yung mga mapakiapid, paparusahan ng Diyos yun. Kaya dapat sa mag-asawa, be content of each other. Be content. Sabi nga nung kanta ay, I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. La ra 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 ra, always be forever true and loving you eternally. Yan, ganon. Ang pagmamahal hanggang katapusan at walang dungis. Ayan ang sabi ng talaga naman ganun nung nag-uumpisa pa lang mag-asawa yung mag-asawa ang kanila naman talagang mga pangako ay napakatatamis di ba? Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Ayun. Yun ang dapat sanang maganap, yung unang pangako, yung unang pag-ibig. Yun ang dapat maganap hanggang katapusan. Kaya lang nangyayari sa mag-asawa, nagsasawa sa isa't isa. Bakit? Si babae, hindi na masyadong naliligo. Minsan, kaalaga ng bata, mapanghina. Si lalaki naman, di na rin nagtututbrush. Samantalang nung araw, nagtutbrush na, nagmamouthwash pa, at kumakain pa ng chiclet para mabango yung hininga. Ngayon, kung mag-asawa na, mabaho na hininga, amoy imburnal na yung bunganga. Paano ngayon magkakaroon ka pa ng gana na makipag-lips to lips? Ang misis mo naman amoy mapanghina, kalalaba, amoy pawis pa. Kaya ang payo ko sa mag-asawa, maliligo kayo at patuloy kayong magtututbrush para wag magkaroon ng hanap na iba yung iba. Naghahanap sila ng iba kasi dahil hindi na masarap masyado pagka sawa ka na sa asawa mo, hindi na masyadong maganda, wala nang bewang, diretso na. Ganon na nangyayari. Kaya ang payo ko sa mag-asawa, maging malinis kayo lagi sa katawan.